Hello. Meron Hello tayong po. caller. Uy, We have Mima, 33 years old. Mimasor. Mima Store. Hello, good evening po. DJ Labuching and Tony po. Hi, good evening, Mima. Parang Good evening po. sad ka. Mm-mm. Bakit sad ka? Oh, hiram na. Actually po, right now din po kasi talaga may pinagdadaanan din ako. Medyo natawa pa nga ako, sir, dun sa letter na binasa ni DJ Labuching. Bakit? Dahil nakarelate ka? Hindi naman po. Kasi yung title ka po kasi ng story, yung nasira kasi ang Lego. Oo. Ganun lang kababaw. Pero hindi lang Lego yun Mima. Yes. True. Hindi Ah. lang po, yung based dun sa narinig ko dun sa story, parang feeling ko kasi tayo ng mga babae, yung nature kasi natin, yung hindi minsan tayo nagsasabi, Mhm. hindi natin mako-communicate sa mga lalaki na kailangan natin ng tulong. Pero nasa sa atin lang yun. Hindi natin, kumbaga, keep it to ourselves lang natin yung mga nararamdaman natin. Katulad ng sa story, na yung nag-host, tapos na, sobrang inom nung kanyang partner. Lasing. Mm-mm. Nasipasa niya pa. Diba minsan kasi talagang nangyayari naman talaga na yung mga babae, hanggat kaya, kakayanin yan. Wala yung sasabihin, pero magkikim-kim pala. Oo, pero tayo namang Andyan mga ang tingin babae, nagkikim-kim tayo. Pero kung isang sorry lang naman tayo, okay na tayo, di ba? Eh, ang problema, hindi nag-sorry yung boyfriend niya. Yung nga, di pa nga nagpasalamat kami. Oo. Kaya nga, di Hindi nga ba? nag-thank you kung siya na yung nag-assist. Kung sana barkada ng girlfriend niya barkada niya Yes. Kung ikaw ba yung babae, magtatampo ka pa rin, pahahabain mo yung tampo mo, yung inis mo, hanggat di nagsusorry. Siguro ako, dahil sa experience ko po ngayon, mas kasi tinatreasure ko na ngayon yung time over dun sa tampo. Siguro makasabi natin isang araw. Mm. Pero ako rin yung hindi makakatiis na na sabihin ko na rin agad yung issue kung meron akong issue. Kasi kumbaga, mas papahabain niyo pa ba yung mga time na nagkakatuhan kayo na kumbaga hindi maayos yung communication niyo kasi yung siyempre hindi naman, kasabi nga ng mga lalaki, hindi daw sila manghuhula. Minsan kasi hindi naman natin nasasabi, hindi rin nila alam kung bakit tayo nagkakatuhan. So, dun sa story po talaga, kumbaga hanggang ngayon hindi pa rin nagsusorry. Kahit na naisip naman niya, naalala, siguro naman kahit papaano, naalala naman niya na nag-ghost yung girlfriend niya, nasikaso lahat nung para dun sa event niya dun. Tapos uminom siya, knowing na alam niya na hindi siya ganun kalakas pala uminom. At nagpaalala siya, umpisa pa lang. Dapat talaga mga pagganyan sa mga partners na quiet, reserved, dapat sinasabihan talaga or sinasabi after na yung kamalian ng mga lalaki. Kasi kaming mga lalaki, okay, akala namin, okay, goods na tayo. Diba? Next day, but hindi namin alam na hurt kayo, nasaktan kayo, or galit kayo. Diba? Habang kinikip mo yan, na yung maliit na bagay, lumalaki yan Kasi paulit-ulit, hindi mo binibring up So kaming mga lalaki, gagawin ulit namin. So vicious cycle yan. Kailan talaga itong girlfriend sa Lego story, dapat sinabi niya agad-agad Kasi mag-aaway din ulit sila. Tingnan mo, next inuman. Baka next week, uminom ulit yung lalaki. Lasing na naman. Ako pag ganyan, Dapat, ako rekta ko na talaga sasabihin. Kahit mas masira okay pa yung nga gabi. direkta para matakot yung lalaki na next time. Ay, Pero Boys. as babae, yun talaga yung gagawin namin. Hihintayin muna na makiramdam kayo. Nagbigay na nga siya ng hint tinanong niya, iinom ka pa ng isa? Iisa ka pa. So, dapat doon pa lang, sensitive na kayo na, ay parang hindi na ata pwede.
Eh kaso pag ang lalaki nasa inuman, nasa barkada talaga yan, talagang parang insensitive talaga yung mga nagbubulag-bulagan yan eh, no? O syempre, kantsawan niya na, ay, under the saya ka. Uy, isa lang eh. Sige na, nandito na naman sa bahay eh. Ay nako. Minsan talaga, May ano tawag dyan na takusay. Hindi ba? Mm-mm. Minsan, yung takusay. Ikaw ba, Mima? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Yes po. Actually, ngayon, nung nag-message ako dito, yung time na akala ko po kasi, pagka tumawag yun, agad po siya, ma'am eh. Nag-message ako dito, sabi ko, shaky pa lang yung relationship namin ng husband ko po. Ilang Mm. years So, na kayo kasal? Going 9 po. 9 years. Oh. Okay. Going 9 years, tapos LDR po kami, nasa ibang bansa po siya. Mm. Tapos, Ilang ngayon years po, na LDR kayo? 4 years po. Hirap yan. Okay. Okay. 4 years na po. Tapos, medyo marami na rin kaming napagdaanan. Mhm. Tapos, ito na naman kami. Sobrang recent lang, last week lang. Nag-message siya na, ayaw na daw po niya talaga. Out of the blue. Ayaw na naman niya ulit. Tapos, hindi malinaw yung, Wala kang idea talaga? Wala kayong naging away? Walang may mga away po kami kasi simula nung dumating po siya doon sa abroad. Kahit marang 1 month pa lang ata 2 months pa lang, may nakikita na akong mga po na may mga kasama siya. So, binaliwala ko yun. Mm. Tapos, ang nangyari, nung naiwan naman ako dito, parang may nalaman naman siya na may nagkagusto naman sa akin. Nung pagdating na sa akin, yun yung naging mas malaking issue sa kanya. So, parang feeling ko, yung communication din kasi talaga. Sino nagsabi sa Siguro kanya na sa- may gusto sa'yo? Ikaw? Po, may nakikita niya po sa po. Siguro, Ah. lagi siya po. Kumbaga yung parang instinct niya din. Ako rin may instinct din ako sa kanya. Pero mas naging big deal yung pagdating sa akin. Na parang hindi niya matanggap na gano'n na meron pa rin palang magkakagusto rin pa rin pala sa akin kahit na married na kami. Ano yan? Yung ego ng lalaki, malaki Mm. yan eh. Kami mga lalaki, nako, ayaw namin matalo sa... Oo nga. Yung mga lalaki, yung ego niyan, malaki, Malaki no? yan eh. Pero kahit 3 inches lang sila, yung ego nila, 10 Hoy, inches eh. 2 inches ako ha. 2 lang Visit ako. yung mga lalaki. Dapat talaga, ang mga lalaki, kapag Two lang ako. masyadong mataas ang ego, tatanungin mo, ilang inches ba sa baba? Kapag masyadong maliit, tapos mataas ang ego, dapat sabihin, ay wala kang karapatan. Hanggang dito ka lang. Yan. Ego meter ang tawag dyan. Hindi ka para magtaas-taas ng ego mo kung jutay ka, ha? Yun ang middle name ko, Anthony Jutz Bueno. Ay, yan na may bago na siya. Nagkaroon ka na, love? So, tapos, nakipagwalay siya, tinanggap mo na agad? Hello po? Nung nakipaghiwalay siya, tinanggap mo na lang? Hindi po. Sabi ko kasi, since pauwi naman na siya. Tsaka kumbaga, kasal po kami. Kumbaga, ang pinanghahawakan ko. Tinatanong ko siya kung ano yung reason. May sustento pa rin kayo? Sustento pa rin siya sa inyo? Opo, meron pa rin naman po. Okay. Ilan ba anak mo? Kumbaga, Ilan? 2 po. 2. So, 23 years old kayo nag-meet. Kasi 33 ka na. So, 10. Opo. Actually, sobrang bilis din kasi talaga, sir, nang nangyari. Galing po ako sa long term na 6 years. Oo. Naghiwalay kami nun, pero same year, naging kami nitong asawa ko. Kinasal din kami same year po. Grabe, wala Alam kang mo, break. parang- Hindi ka na, wala kang tawag dito, anong tawag sa bagong break na, 3 months po. yung 3-month rule. Nag-months naman ata, yung from dating 3 month. boyfriend. Pero, Same year na break, doon siya din kinasal. Opo. Kumbaga, ang bilis kung lahat ng January pangyayari. po, Walang anong tawag doon, yung Walang gap. walang gap para makaisip mo na mabuti na ano ba gusto mo sa isang lalaki, di ba? So, Pero sir, sa true lang,
talaga nung mga, syempre, hindi ko alam kung dahil ba pagbago. Syempre, ito pa yung mga kilig-kilig. Oo. Hindi mo mga first monthsary pa lang, ganun. Parang, ay, okay na ako dito kasi may security na ako sa kanya, may peace na ako sa kanya. Kaya nagulat na lang ako. Diba, kumbaga, naniniwala din kasi ako doon na hindi naman talaga yun sa tinagal-tagal eh. So parang, sige, parang, kumbaga, pinapacify ko na lang yung sarili ko na hindi naman porket saglit lang kami saglit lang din kami. Kaya nga, parang nag-joke ko pa nga sa sarili ko na, siguro kung di kami kinasal, baka naghiwalay din kami. Ganun. Pero hindi ko na-expect na after all these years, Mhm. parang sobrang labo lang na. Kasi yun yung sinasabi niyang reason pa din eh. Yung dahil nagsiselos pa rin siya dun sa before. But maliit Tapos na ang bagay, maliit yun eh, na kasal na kayo eh, di ba? Parang petty nga yun eh, na lahat ng dinaanan mo na 10 years, tapos may gusto ng lalaki sa'yo, mas okay nga yun eh. Di ba? Mas pabor sa kanya kasi ikaw yung asawa niya eh. Feeling ko, di ba, as they say, absence makes the heart grow fonder. Minsan, absence makes the heart go fonder for someone else. Baka feeling ko, tama ka, may nakilala siya sa barkada doon sa ibang bansa. Nagdadahilan na lang. Oo. Naghanap Tinatanong ko ng po maliit na siya. butas. Tinatanong ko po talaga siya. Sinabi ko sa kanya, straight to the point, bakit ka manghihingi ng space? Okay naman tayo. Sabi niya, naalala niya lang yung dati. Tapos nung tinanong ko siya na, bakit may iba na ba? Tapos ang sagot niya kasi sa akin, wag daw itutulad sa akin. Sabi ko, wala naman yun. Wala naman talaga yun. Yung pinagsisilosan niya na yun. Wala na nga yun sa, nag-resign na rin yan sa trabaho. As in, like, di na kami binabalik na pa rin yun. And, Sabi ko na lang sa kanya, since pauwi naman na siya next year, di po ako pumayag bilang nanay at bilang babae na sabi ko, di po ako papayag iwalay kami. Baka sabi ko, malayo lang kami, kaya ay isip niya yung mga ganyang bagay, nalulungkot siya. Pagdating niya dito, kung talagang decidido siya, sabihin niya sa akin ng mata sa mata, sa halap ko papayag. Oo. Pero kinakabahan po ako. Parang hindi ako 100% sure din sa sinabi ko. Baga, pinag-pray ko na lang lahat. Kasi sobrang lutang ako nung nakaraang araw. Halos, hindi yung nagasgas po yung sasakyan. Hindi ako makapag-drive ng maayos. Pagbiyahe. Siyempre, galing ka sa feeling ko, hindi ka na, yung wala pa rin closure sa first relationship mo ng sadness eh. Getting over the first relationship 10 years ago eh. Tapos, itong husband mo, pumasok sa eksena agad-agad. Akala mo, di ba, knight in shining armor, syempre, todo, buhos ang acts of service ng boyfriend mo at that time. 23 years old ka pa lang. Ayun, 33 ka na. I'm sure, iba na eh. I'm sure, hindi na nagte-text. Actually, sa totoo lang, sabi nga po nila, ang swerte daw talaga niya. Kasi, nung time po na nagkakilala kami, sobrang parang pang teleserye din yung love story namin. Kasi, ako po, nung time na yun, supervisor ako dun sa company na kung saan kami dati nagkakilala. Tapos siya po, foot messenger po siya dun sa building. Totoo siya, hindi po talaga kami Kaya po siya nasa abroad ngayon. Pinush ko talaga siya na, syempre alam ko naman yung ego din ng lalaki. Gusto ko rin yung ma-build up yung confidence niya na mas malaking kitain niya. Syempre, nalaman din ng family ko na, bakit ganyan yung pinili mo? So, syempre, di niya naman alam yun na may mga ganong comment. Kasi akala ko ba matalino ka, ayos-ayos ng buhay mo, bakit ayan yung pinili mo? Kasi nung time na yun, gusto pa nung father ko na makipagbili ka na lang ako doon sa long term ko. Kasi nga doon, kumbaga, wala na akong problemahin. May mga negosyo sila. Kumbaga, sabi ng tatay ko, maging practical daw po ako. Doon na lang daw ako sa mabubuhay ako, hindi yung sa bubuhayin ko. Yun. Kaya sa totoo lang, medyo mabigat din po ngayon lalo. Kasi
Alam niyo po yun, yung parang feeling na lahat, nasan man po siya ngayon. Talagang pinush ko siya, ginawa ko yun. Lahat para sa kanya, para makapag-abroad siya, maging kumbaga taas noon na siyang babalik dito na, mas malaki yung na bibigay ko na share sa Mm. income natin ngayon. Ganon. Pero yung Eh, pa pala parang, yung nakapagpa-push sa inyo na Mahirap. maghiwalay. Never na yun nga po. naisip mo na ang hirap mag-LDR na mag-asawa. Siyempre, 9 years na 4 years na siya, 5 years na siya doon. Yes po, magpa-5 na po. Tapos 9 years kayo kasal. Grabe. Wild, ha? Hirap yan. Halos kalahati ng ano yun, Oo. ang pagsasama nyo. And magkalayo nagbabago kayo. yan eh. Nagbabago ang tao kahit hindi kasal eh. Nagbabago yan pag may separation eh. Di ba? Kaya nga sir, yung lahat naman ng nag-exert na ako ng effort. Parang ngayon nga yung tanong sa isip ko, kung tutuloy ko pa ba yung nasa utak ko na kapag umuwi siya dito, yun na yun at sabihin niya sa akin or parang dahil pamilya kami, kasal kami, lalaban ko pa rin to hanggang sa maging okay. Alam mo, tama na hintayin mo muna siya. At least yun yung ibigay niya sa'yo yun na maghiwalay tayo kung maghihiwalay tayo na maayos pagdating mo na lang dito. Pero wag mo akong hihiwalayan na magkalayo tayo kasi hindi naman tayo magjowa lang, may mga anak tayo, kasal tayo. So kung ano man yung maging resulta ng pag-uusap nyo dito, kailangan mo nang tanggapin yun. Kasi minsan kakaisip natin sa pamilya natin, ano mo yun, kumakapit ka na lang para sa mga bata. Pero ang ending pala may nasisira nyo na rin yung pamilya nyo habang magkasama kayong dalawa. Kasi hindi nakikita, na-feel ng mga bata mo na unhappy ka, sad ka. At ang laki ng bagay yun ha, habang lumalaki sila, na-feel nila na kawawa si mommy kasi sad ka. O, ilan taon na ba mga anak nyo? Ano po, isa pong 8 and 2 years old. Bata pa pala, no? Siyempre, kung iyak ka palagi, siyempre na-feel Bata nila pa yan pala, eh. pero alam mo yun, lumaki naman na din sila, wala yung tatay nila. Parang single mom eh. Parang ganun din, di ba? Diba? So, huwag kang matakot kung ano man yung maging resulta. Tama. Kasi hindi mo rin pwedeng pilitin yung asawa mo na magstay sa'yo eh. O sige, sabihin natin hindi kayo maghiwalay, tapos pag alis niya ulit, nakakasigurado ba tayo na faithful pa din siya? Kasi napilitan na lang siya. Meron kasing iba, wala na talaga ako ng asawa ko, nagsasama na lang kami para sa mga bata. Ako, feeling ko, dapat matapang ka, parang sila Butching. Ay. Pag may lalaki na ayaw talaga, na pasaway, masakit sa ulo, ano na yan, cut na yan eh. Cut. Hindi, tsaka ano naman, gusto niya space, 'di ba? Kung kayo-kayo. Yun talaga, lagi ko rin sinasabi, kung kayo-kayo, lalo na mag-asawa kayo. Alam kong babalik at babalik pa rin naman kayo sa isa't isa. Hindi ganun kadaling, makipaghiwalay sa asawa, lalo na't may anak kayo. Kaya tama yung desisyon mo, Mima, na hintayin mo muna siya. Ipakiusap, yun na lang, ibaba mo lang yung pride mo, makiusap ka na dito kayo mag-usap. Dito niya pag-usapan yun for the last time, kung maghihiwalay kayo. Kung hindi naman, edi mas maganda, mas okay, mas mabubuo ang pamilya mo. Pero dapat maging ready ka at saka maging matapang ka sa kung ano man ang magiging resulta nito. Pero higit sa lahat, at least nag-try ka pa din. Hindi mo agad sinuko yung pamilya. Yun naman ang importante doon, yung sumusubok na buuin pa din. Nag-try ka Thank na. you so much. Oh, Mimay, I guess just pray, be strong. Alam ko matalino ka kasi supervisor ka eh. So, yung bagay na yun supporting your family, kaya mo yan eh. Yun lang, yung emotional support. Ang kailangan mo talaga, emotional support kasi wala na yung mister mo. Physically, wala siya. Emotionally, wala. Financially, nandun. But ang kailangan mo, emotional support. Ang babae, mag-cheat lang yan sa isang bagay kasi your current boyfriend or your husband is not giving you what you want. Usually it's the emotional support. Kaya nag-cheat mga babae usually eh. So, ayun na, Mima. Good luck sa iyo. Kailan ang dating niya?
Next year na to. Sabi po niya nung last time po mag-usap kami, mga this November kasi po malalaman pa lang niya kung anong month next year siya uuwi. Kung March or April. Medyo matagal-tagal pa ba? Saan ba yung bansa niya? Malapit lang o malayo? Japan. Malapit lang pala yung malapit Japan. lang. Pwedeng Four umuwi hours? na. 4 hours? Oo, may mga piso sale dyan. Ayan, Mima, good luck. Kapit lang Thank you para sa po. mga anak at sa pamilya. At saludo ako sa iyo kasi may tapang ka pa din. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.